hindi ko alam sasabihin ko eh. Medyo nag-warm up pa. So, super lapit na po ng Pasko, ano po? Hindi niyo po ba nararamdaman? Ramdam niyo na, no? So, so ramdam na po natin yan kasi malamig na yung panahon. But, anyway, chika mo naman sa katabi mo, sino ba yung important or someone special na makakasama mo ngayong Pasko? Meron po ba? Someone special na makakasama natin ngayong Pasko? So pwede natin sabihin, no, yung ating magulang, pwede sabihin yung ating asawa, anak, or yung ating mga kapatid, or mga kaibigan. Or sabihin din natin yung mga biyenan natin, no, kung wala tayong issue. Oh, sorry to say, pero, kabilang ba tayo doon sa, sa member ng SMAP? Or, familiar kayo sa SMAP? Hindi. SMAP. Oh, hindi Smurf. SMAP. Oh, yun. Samahan malalamig ang Pasko. Paano kaya, kung member tayo nun? Sino kaya yung makakasama natin? Wala naman. So, sa mga member po, kung meron man, ay may i-introduce po ako sa inyo. Gusto ko po na na makilala niyo siya. Game ba kayo? Amen? O sige, simulan natin. Kasi game kayo. So, binasa po, kanina ni Sister Cathy sa Book of Matthew chapter 1. Yung Book of Matthew chapter 1, meron po itong dalawang pangunahing bahagi. Ang unang bahagi po nito ay matatagpuan natin sa verses 1 to 17. At ito po ay tumatalakay sa angkan or sa talaan ng angkan ni Jesus mula po kay Abraham hanggang kay Joseph. At ang ikalawang bahagi naman po nito ay mula sa verse 18 hanggang sa verse 25 na tumutukoy or tumatalakay naman sa pagsilang ni Jesus mula sa isang birhen sa pamamagitan po ng banal na espiritu. So, konting background lang po kay Mateo kasi siya po yung nagsulat nito. So, sabi nga, ang manunulat po na aklat na ito ay si Mateo mismo. At ang mga audience po ni Mateo ay ang kanyang mga kapwa Hudyo. So, layunin po ni Mateo na ipakilala si Jesus bilang hari at tagapagligtas po ng Israel. Lalo na po sa mga Pariseo at Saduceo na buong katigasan ng ulo na tinanggihan si Jesus bilang Mesiyas o tagapagligtas. At bilang isang maniningil ng buwis, kasi si Mateo po ay tax collector, siya po ay marunong sumulat sa parang gaya po ng shorthand. So kung familiar po tayo sa shorthand, ang ibig sabihin po nito, method of rapid writing by means of abbreviations and symbols used especially for taking dictation. Ibig sabihin po, nagagawa niya pong magsulat. Halimbawa, ako po, nagsasalita ako. Kaya niya pong isulat yung sinasabi ko. Actual po yun. Ibig sabihin, wala po yung labis, walang kulang. So bilang isang may katangian po na shorthand, nangangahulugan po na maaari sinulat ni Mateo ang salita ng isang tao habang ito ay nagsasalita, letra por letra or words for words. Ang kakayahang ito ni Mateo ay nangangahulugan na ang kanyang sinulat ay hindi lamang ginabayan po ng banal na espiritu, kundi nagpapatuloy po ito na noong time na nagsusulat siya, kasama niya ang Diyos mismo habang isinusulat niya ang aklat na ito na isang patunay po ng dakilang mensahe ni Kristo. So balik po tayo dito sa Mateo chapter 1 verse 23. Ang sinabi po rito, tingnan ninyo,
Maglilihi ang isang birhen at magsisilang na isang sanggol na lalaki. At tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan po nito ay kasama natin ng Diyos. Short background lang po sa genealogy ni Jesus or sa tala ng lahi ni Jesus. Tulad din po kasi ng bawat tao, si Jesus ay may angkang pinagmulan. At ito po ay mababasa natin sa verses 1 to 12. Ito po ang lahi ni Jesus na mula sa angkan ni David, na mula sa lahi ni Abraham. So hindi ko na po isa-isahin kasi ang haba po nito, meron na po tayong 20 minutes. So puro pangalan po ito. So to make a story short po, sabi po sa Mateo chapter 1 verse 17, sa makatuwid, may 14 na salinahin mula kay Abraham hanggang kay David, 14 mula kay David hanggang sa pagkabihag ng mga Israelita sa Babylonia, at 14 din po mula sa pagkabihag sa Babylonia hanggang kay Jesus. So mapapansin po natin, no, meron pong binanggit dito na 3 sets of generation. Ibig sabihin na 3 sets of generation po. 14 from Abraham to David, 14 from David to Babylon exile, and 14 po from exile to Babylon papunta po kay Joseph. So mapapansin po natin na muli may binanggit po rito numero. Kagaya nga po ng last October na nag-preach ako, na yung bawat numero na nakalagay po sa Bible, hindi po yan basta sumulpot lang. May ibig sabihin po kasi yung mga number na lumalabas sa Bible. So kung titignan po natin, sa gematria po, ito po yung alphanumeric na ginagamit ng Hebrew. So 42, ibig sabihin computin po natin, 14 times 3, 42, di po ba? So 42 has several meanings. One of these is Abinoam. Ang ibig sabihin po nito, my father is delight. Ibig sabihin po, ang aking ama ay tuwan-tuwa or galak na galak. Makikita po natin mamaya ang connection nito. Sorry. So, another one po is also written in Hebrew as Membet. Together, these letters signify a flow of time and event until the arrival of household, referring to a family po. Ibig sabihin sa bahayan, ibig sabihin one of the family is darating. So pamilya din naman po tayo, no? Kasi yung 42 ay yung 14. Ito po ay produkto ng 7 times 2 at ng 7 plus 7. So kung titignan po natin, ang 7 plus 7, ang meaning po nito sa Hebrew, in double measure of spiritual perfection, at yung 7 itself po is the number of covenant and divine perfection. And yung 2 po, ang ibig sabihin po nito is the number of incarnation. So siguro medyo nakukuha na po natin yung connection, no, dito sa ating pinag-aaralan ngayong gabi. So balik po tayo dito kay Mateo. The book of Mateo started with this. So this introduction is important. The New Testament started with this. Transition from old to new is important, so that we will see the connection and continuity in the flow of the story of the Bible. This is not an ordinary list, but the very word of God. Kung salita ng Diyos, bawat salita, bawat pangalan, mahalaga. Kung hindi natin alam ang kwento sa kabila ng mga pangalang ito, bawat taong binanggit dito ay patungo kay Jesus. Ang buong kwento po ng Lumang Tipan ay patungkol kay Jesus, sa kanyang pagdating at kung ano ang mahalagang tungkulin na kanyang gagawin para po sa sanlibutan. People know Christmas stories, but they don't know the story behind those stories. They don't know God's reason and purpose for sending Jesus. They don't really know God and His Son, Jesus. Mahalagang malaman natin, hindi lang na Christmas is the reason for the season, but
What is the reason for sending Jesus? Bakit nga po ba siya dumating? Christmas ang longest and most celebrated season sa Pilipinas. Pagpasok pa lang po ng September, puno na ng Christmas displays ang mga malls at maririnig na po yung mga kanta ni Jose Marichan. Mag-uuwian ang mga balikbayan, kabi-kabila ang family reunions, sa dami po ng Christmas parties, imposibleng hindi ka tataba. Sa dami na reregaluhan, tsak, butas po ang bulsa mo. Magkahalong saya at stress ang Christmas para sa maraming Pilipino. Sa sobrang busy at ingay ng Pasko dito, madaling malimutan ang totoong kwento at mensahe ng Pasko. Kasi nag-evolve na po yung Paskong Pinoy into a long fiesta centered on family, friends, food, and gifts. Sobrang layo na po kasi ng Christmas celebration natin sa true spirit ng Christmas. Now, as we celebrate Christmas, muli po, balikan natin ang totoong kwento at diwa nito. Luke chapter 2 verses 11 to 12. Jesus, the Son of God, humbled himself when he came to the world as a baby. Pwede naman po siyang bumaba mula sa langit as a powerful king with a host of mighty angels. Pero hindi. Pinili niyang maging sanggol at isilang sa isang simpleng sabsaban. John chapter 1 verse 1. Jesus, the Word, who was with God in the beginning and who was God Himself. And verse 14, became flesh and dwelt among us. Siya ay naging tao at nanirahan po sa piling natin. Bumaba siya sa lupa upang tayo naman ay itaas sa langit. Ang kwento po ng Pasko ay hindi lamang po isang napakagandang kwento. Katuparan po ito ng prophecy sa pagdating ng Messiah, the Christ who will save mankind from the wrath of God because of our sin. This Christmas story is the greatest demonstration of God's unconditional love para po sa ating lahat. Ngayon, brothers and sisters, malinaw ba sa iyo ang katotohanan ito sa gitna ng pagdiriwang mo ngayong ng Pasko? And so for tonight, in the midst of our merriment, may we not miss the true message of Christmas. At to illustrate lang po, meron po akong maikling kwento sa inyo. Isang gabi, may batang umiiyak sa kanyang kwarto dahil sa takot sa kulog at kidlat. So tinawag niya po yung kanyang tatay. Sabi niya, "Tay, natatakot po ako. Pwede po ba kayo sumama sa akin?" Sabi ng tatay, "Anak, huwag kang matakot. Kasama mo ang Diyos." Pero sabi ng bata, "Opo, alam ko pong kasama ko ang Diyos. Pero gusto ko po sana yung nakikita ko." Tayo pong lahat ay ganun din minsan, di po ba? Alam na po natin kasama natin ang Diyos. Pero gusto natin na maramdaman siya ng totoo. Lalo na po sa panahon ng takot, lungkot o pagdurusa po natin. Meron po akong isang tanong. Ilang beses na po ninyong naramdaman na parang nag-iisa kayo? Yung mga sandaling kahit maraming tao sa paligid, pero parang wala nakakaintindi sa'yo o nakakarinig sa'yo. Sa mga ganitong pagkakataon po, siguro ay madalas nating itanong, "Nasaan ka, Lord? Kasama pa ba kita?" Mga kapatid, ang magandang balita na ating maririnig sa gabing ito ay very short pero very powerful po. Dahil kasama natin ang Diyos, hindi niya tayo iniwan noon, hindi niya tayo iiwan ngayon, at hindi niya tayo iiwan kailanman. At upang maunawaan po natin ito ng mas malalim,
Balikan natin ang dalawang talata mula sa Biblia. Ang Zacarias chapter 2 verses 10 to 11 sa Lumang Tipan at sa Mateo chapter 1 verse 23 sa Bagong Tipan. At sa gabing ito po ay may dalawang mensahe po sa atin ang Panginoon. Handa na po ba tayong marinig ito? Ang una po, pumunta muna po tayo sa Lumang Tipan. Sa Zacarias chapter 2 verse 10 to 11. And the message is Old Covenant, promise of God's personal dwelling. Sabi po sa Zacarias chapter 2 verse 10, sinabi pa ni Yahweh, umawit ka sa kagalakan, bayan ng Zion, sapagkat maninirahan na ako sa iyong kalagitnaan. Ang konteksto po kasi nito ay ito. Noong panahon bumalik na sila sa Jerusalem, pagtapos ng 70 years of exile sa Babylon, nagbalik sila sa lupain na binigay sa kanila ng Diyos. Pero, hindi ibig sabihin na bumalik na sila kay Lord. Hindi pa rin ang Diyos at ang mga bagay na may kinalaman sa karya ng Diyos ang priority nila. They were not seeking first the kingdom of God and His righteousness. Kasabayan po ni Sakaraya si Hagay. Pareho silang nagsimula sa ikalawang taon ng paghahari ni King Darius of Persia. Si King Cyrus ang hari na ginamit ng Diyos para makabalik na ang mga Hudyo simula 538 BC. Pagbalik nila, agad-agad ring nasimula ng pagtatayo ng templo na winasak ng mga Babylonians 70 years ago. Pero nahinto yung rebuilding project nung pundasyon pa lang po. Yung nailalagay dahil sa mga opposition from the outside and discouragement from within. At dahil nga po, kagagaling lang mula sa pagkabihag sa Babylonia, at nung bumalik po sila sa kanilang bayan, ito totally wasak na wasak. Sino man po yung makaranas nito, sigurado, pakiramdam natin, pagod. Mahina ang loob, walang katiyakan at pakiramdam ay iniwan tayo ng Diyos na nawala na sa atin yung pag-asa. At sa gitna po ng panghihina na pananampalataya nila, nangako po ang Diyos sa pamamagitan ni Propeta Zacarias na darating siya mismo upang manirahan sa gitna ng kanyang bayan. Verse 10, NASB, for behold, I am coming, and I will dwell in your midst, declares the Lord. God has a promise of making presence known among people. Isipin niyo po yun, na ang Diyos ng langit at lupa ay bababa at titira sa piling ng kanyang bayan. Hindi lang po siya Diyos na nanonood mula sa itaas, kundi Diyos na lumalapit, nakikibahagi at nakikisalamuha. At may dagdag pa po sa Zacarias chapter 2 verse 11, sabi po dito, sa araw na iyon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri kay Yahweh at pasasakop sa Kanya. Siya ay maninirahan sa inyong kalagitnaan. Sa gayon, malalaman ninyong isinugo ako ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Hindi lamang daw po ang bansang Israel ang maliligtas. Dahil sa lawak at masaganang pag-ibig ng Diyos, pati din daw po ang iba pang mga bansa ay maliligtas. Ang mga hentil, tayo po. Kaya nga, ang pangako ng Diyos ay hindi lang para sa mga taga-Israel, kundi para sa ating lahat, para sa mga tao na naniniwala at tunay na nananampalataya sa Kanya. Kaya nga po, ang pangako ng Diyos, mula pa noon, ay makakasama ang Kanyang bayan. Siya ay Diyos na malapit, hindi malayo, Diyos na nakikibahagi, hindi bingi o tahimik. Ang ikalawang mensahe po, ngayon ay bumalik po tayo sa Bagong Tipan. Sa Mateo chapter 1 verse 23, and the message is New Covenant, Fulfillment in Emmanuel. Sabi po sa Mateo chapter 1 verse 23, tingnan ninyo, maglilihi ang isang birhen at magsisilang na isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Dito,
natupad po ang pangako ng Diyos na sinabi ni Zacarias. Ang Diyos na maninirahan sa gitna natin ay naging totoo sa pagsilang po ni Jesus. Hindi lang siya sugo, hindi lang mensahero. Siya mismo ang Diyos na nagkatawang tao. Emmanuel, ibig sabihin po ay kasama natin ang Diyos. Ang Diyos ay hindi lamang presensya sa templo o sa langit, kundi presensyang nakikita, naririnig, nararamdaman at nahawakan sa pamamagitan po ni Jesus. Now, alamin po natin ang connection ng dalawang talatang ito. Sa Zacarias chapter 2 verse 10 to 11, dito, ipinangako po ng Diyos na siya mismo ay darating at maninirahan sa gitna ng kanyang bayan. Sa Mateo chapter 1 verse 23 naman po, ang pangalan na Emmanuel na ibig sabihin ay kasama natin ng Diyos ay nagpapakita ng katuparan ng pangakong iyon sa pagkakatawang tao ni Jesus, ang Kristo. Ang Diyos ay literal na tumira sa piling ng mga tao. Ang kwento mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan ay kwento po ng paglapit ng Diyos sa tao hanggang sa siya mismo ay naging tao upang makasama po tayo. Meron po ulit akong maikling kwento sa inyo. May isang babae po na namatayan ng asawa at anak sa isang sakuna. So sa loob po ng maraming buwan, siya ay umiiyak gabi-gabi at nagtatanong po. Sabi niya, "Nasaan ka, Lord?" Isang araw, sa gitna ng kanyang pag-iyak, binuksan niya ang Biblia at nabasa. Sa Mateo chapter 28, verse 20, sabi rito, "Kasama mo ako hanggang sa katapusan ng panahon." Then, doon niya naunawaan, kasama niya ang Diyos at ni minsan ay hindi siya nito iniwan. At unti-unti po, bumalik ang kapayapaan sa kanyang puso. Ganyan din po tayo. Minsan, ramdam po natin na tahimik ang Diyos. Pero, kahit kailan, kahit minsan, hindi po siya lumayo. Tinutupad niya ang kanyang pangako na totoo po sa kanyang pangalan. Again, ang kwento sa Zacarias chapter 2 verses 10 to 11 at Mateo chapter 1 verse 23 ay kwento po ng paglapit ng Diyos sa tao hanggang sa siya mismo ay naging tao upang makasama po tayo. So application po nito sa ating buhay. Tulad po ng mga Israelita noon, maaari rin nating maranasan ngayon ang presensya ng Diyos. At ito po ay sa pamamagitan po ni Jesus at ng banal na Espiritu. Sabi sa 1 chapter 14, verses 16 to 17, "Dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya, sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo." Kaya nga po, sa bawat panalangin, pagsamba, at pag-ibig na ating binabahagi, pinapatunayan natin na ang Diyos ay kasama natin. Ngayon, paano po natin ito maisa sa buhay? Una, kasama natin ang Diyos sa ating mga pagsubok. Kapag tayo'y nalulungkot, natatakot, o nawawalan ng pag-asa, tandaan, hindi po tayo nag-iisa. Si Jesus, ang Emmanuel, ay nariyan. Kasama mo, kasama natin sa bawat luha at galak. Kahit tahimik, siya po ay nariyan. Ikalawa, kasama natin ang Diyos sa ating tagumpay. Sa tuwing tayo'y pinagpapala, hindi natin dapat kalimutan na siya ang dahilan. Kaya dapat lagi may pasasalamat sa ating mga puso. At ang ikatlo po, tayo rin po ay tinawag upang maging presensya ng Diyos sa iba. Kung si Jesus po ang Emmanuel, tayo naman po ang instrumento ng kanyang presensya sa ating kabaitan, malasakit, pagpapatawad,
at sa pamamagitan ng maayos na pamumuhay na ipinapakita natin sa ating kapwa. Pwedeng maramdaman ng bawat tao sa pamamagitan po natin na kasama nila ang Diyos. Para po sa ating final message, mga kapatid, mula sa Zacarias hanggang kay Mateo po, iisa lang ang mensahe ng Diyos. Paulit-ulit po, hindi kita iiwan, ako mismo ang darating upang makasama ka. Sa lumang tipan, ito po ay pangako. At sa bagong tipan, ito po ay katuparan. At sa atin pong panahon ngayon, ito ay katotohanang buhay sa ating mga puso. Kaya kahit anong pinagdaraanan mo ngayon, sakit, takot, problema sa pamilya o sa trabaho, o kahit sa kabiguan, huwag kang matakot. Lagi nating tandaan na sabihin sa ating mga sarili, kasama ko ang Diyos. Hindi niya tayo iiwan dahil siya ang Emmanuel. Kaya nga po, isang magandang bagay na malaman natin na ang Diyos ay sumasa lahat ng dako, omnipresent. Ito ang isa sa kanyang mga katangian. Pagiging marunong sa lahat, omniscience. At pagiging makapangyarihan sa lahat, omnipotent. Ang bagay na ito ay hindi lubos na nauunawaan ng mga tao. At alam din po ito ng Diyos. Pinupuspos ng Diyos ang kanyang nilikha at ang personal na presensya niya ay laganap sa buong kaluwakan, sa lahat ng pangunawa at kapangyarihan sa lahat ng panahon. Sabi nga po sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 17, verse 27, siya ay hindi malayo sa bawat isa sa atin. Amen. Sige po, samahan niyo po ako sa isang panalangin. Panginoong Diyos,